Okay, pagpalagay natin, lumipas na yung 3 buwan. Hindi ka nabigyan ng panibagong assignment or deployment ng iyong agency. Hindi ka rin binayaran ng separation pay. Okay, ano ngayon yung gagawin mo bilang empleyado? Granting na hindi ka rin nag-submit ng resignation letter nung ikaw ay ibinalik sa agency. Okay? Kasi hindi ka dapat mag-submit ng resignation letter. Kasi ang resignation letter, ikaw ang tumatapos ng iyong employment relationship. Ikaw ang nag-terminate ng iyong employment relationship sa employer mo, sa agency. Ngayon, after 3 months, walang separation pay, walang panibagong assignment, ano ang gagawin mo? Constructive dismissal. Okay? Kapag mag-file ka ng constructive dismissal, isama mo yung kliyente ng kumpanya, ng agency. Okay? Kung yung kumpanya kung saan ka huling nakadeploy. O bakit natin idadamay ang kliyente ng agency? Kung sabi ko kanina, si agency ang employer mo. Nangyayari po kasi, no, may mga agency na hindi nakakasunod sa strict requirements ng DO 174 para maging lehitimong contractor o subcontractor yung agency. So kung legitimate contractor siya, tinatawag siyang job contractor or service contractor. Okay? Pinapayagan yun ng batas. Pero napakahigpit ng requirements. Kailangan meron siyang substantial capital or investment in the form of machine, equipment. So kung ano halimbawa yung serbisyo na ibinibigay mo doon sa kliyente ng agency, dapat yung makinarya na ginagamit mo doon, yung equipment, yung machine mo, ay galing sa agency. Hindi dapat pag-aari ng kliyente ng agency o ng kumpanya kung saan ka nakadeploy. Kasi yun ang isa sa requirement para maging valid na or legitimate na job contractor sa agency. Dapat meron siyang substantial capital or investment in the form of machine, equipment, tools, ganon. And meron siyang registration under DO 174. Pero syempre, kapag ordinaryong agency employee ka, hindi mo na yun makikita. Hindi mo na rin malalaman yung substantial capital or yung investment in the form of tools, machine, equipment, hindi mo na yun malalaman. So, paano mo malalaman na hindi legitimate na job contractor yung iyong agency? Ito napakadaling malaman. Sinong nag-e-exercise sa'yo ng control? Sino ang may power of control sa ginagawa mo? Sino ang nagdidikta ng schedule mo? Sino ang nagsasabi sa'yo ng